Gayunpaman, ang tanong ay nanatili, ano ang plano niyang gawin kung tinatanggap ng alyansa ang kanyang kahilingan? Ang layunin niya ay upang maibalik ang pamilya. Nagtataka si Master Yin kung ano ang susunod na mangyayari. Paano niya planong kumilos pagkatapos nito? Ang young lady na hindi itinatago. Ang kanyang sakit, sinabi na nais niyang maghiganti sa kanyang ama at sirain ang mga taong pinagdadaanan ito ng kanyang pamilya. Ngunit binalaan niya siya, sa palagay mo ba ang mga taong ito ay pupunta lamang sa pag-upo at panuurin mong subukang makagambala sa kanilang mga plano? Ang mga salitang ito ay kumatok sa kanyang balanse. Gayunpaman, malinaw na siya ay nanatiling matigas ang ulo tulad ng kung kailan sila nagtakda upang hanapin ang kanyang kapatid sa mundo ng mga savages, at kahit na matapos ang tulong ng alyansa ng Morim, ang banta mula sa Blood Cult ay mananatili pa rin dahil dito, napagpasyahan niya na ang young lady ay kailangang unahin ang kanyang paghihiganti kabilang sa kanyang mga prioridad, ngunit nag-alinlangan siya kung magkakaroon ba siya ng lakas na gawin ito. Pakiramdam na halos imposible ito. Ngayon, puno ng pagpapasya, sinabi na siya ay maswerteng. Hiniling sa kanya ng kanyang guro na Irot ang blood cult sa kanyang buhay, kung muling lumitaw sa mundong ito. Ang pagtulong sa gawaing ito ay ang kanyang tungkulin sa guro, at handa siyang matupad ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya, na naramdaman ang pag-aalangan sa kanyang mga salita, hindi niya alam kung siya ay talagang laban sa kanyang panukala. Sa katunayan, ang young lady ay nadama lamang na walang pag-asa, na naniniwala na walang makakatulong sa kanya. Sa anumang kaso, sinabi pa niya na wala siyang pasasalamat sa tulong maliban sa isang simpleng pasasalamat. Ito ay sapat na para sa young master. Ang kanyang pahintulot, kahit na hindi sigurado, ay nagbigay sa kanya ng pagganyak na kumilos. Sinabi niya na hindi siya makatulog ng mapayapa alam na siya ay sinundan, ngunit ngayon, mula sa sandaling ito, maaari siyang maging kalmado. Babantayan niya siya. Ang young lady ay naantig sa kanyang mga salita at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa ilaw ng buwan. Tumangala si Ho sa kalangitan ng gabi. Naunawaan niya na ang kanilang nakatagpo sa Myunghwa ay hindi maaaring maging isang pagkakataon. Ang gawa-gawa na nila lang, ang Tathagata ay dapat nakasangkot, ngunit naisip niya na ang Tathagata ay maaaring maging mas mapagbigay sa bagay na ito. Mas mabuti kung ang Mayenho ay nakaranas ng mas kaunting sakit sa buhay na ito para sa pagiging ito ay may malaking lakas, ngunit sa kasamaang palad maliit na katalinuhan. Huminga siya ng mabigat, tinitingnan ang Echo at ang kanyang mga saloobin na nakatingin sa paligid, napansin niya na ang young lady ay nagtiwala sa kanya ng lubusan, kaya't siya ay natutulog na walang malasakit, hindi natatakot sa anumang bagay na malapit sa kanya, pinapanood ang kanyang mukha. Naramdaman ni Ho ang isang bagay na malalim at matagal na nakalimutan. Naalalahanan siya ng mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay na ngayon ay tila mas malapit kaysa dati. Kung wala ang mga alaalang ito, tiyak na isa sa alang-alang ko ang aking sarili na baliw. Naisip niya, nakatingin sa kanya, nakatingin sa Echo, pinasalamatan niya ang hindi nakikita na puwersa na nagbigay sa kanya ng pulong na ito. Ngunit bigla, tinakpan ng mga ulap ang Echo, na nakakapagod sa gabi sa misteryo. Lumipat kami sa isang eksena kung saan ang mga madilim na ulap ay nakakubli sa Echo, na nakapaloob sa gabi na may itim na enerhiya. Ang isang solong malabo na sinag ng maputlang buwan ay sumisira sa isang crack sa bato at bumagsak ng diretso sa lawa ng dugo. Sa hindi kilalang lugar na ito, ang baywang malalim sa dugo, ay nakatayo ng isang young master ng blood cult. Lumapit sa kanya ang isang tagapayo na may kagyat na balita. Ito ay masama, sabi ng tagapayo, ang Heavenly Network ay nabigo ang gawain. Nawalan kami ng track ng young lady, at kung nasaan ang ilang mga miyembro ng cult ay nananatiling hindi kilala. Sa isang segundo, inilalagay ng Panginoon ang kanyang kamay sa ulo ng tagapayo. Mahuhuli natin siya sa huli. Tumugon siya, at ang tagapayo ay nang ahas na hilingin sa kanya na itigil ang mga madugong pamamaraan na ito. Ngumiti lang ang Panginoon ng dugo, na nagdadala ng kanyang nabulok na ngipin. Naglakas loob kang mag-alinlangan sa akin. Ang isang blood demon ay hindi nagpapatawad ng pagkabigo, sabi niya. Sa puntong ito, ang mga ugat ng tagapayo ay nagsisimulang lumala, namamagas sa buong katawan niya sa ilalim ng impluwensya ng masamang puwersa, hiniling niya na malaya siya, ngunit ang Panginoon ng dugo ay hindi titigil sa pagdala ng masamang balita. Ang tagapayo ay brutal na nawasak.
Ang kanyang malamig na katawan ay nahulog sa lupa, at ginawa ng Panginoon ang kanyang ulo na tumama sa sahig ng bato hanggang sa maghiwalay ito. Ang Panginoon ng dugo, na sumisipsip ng kanyang puwersa sa buhay, ay nagbago ng kanyang nabuong anyo sa isang bagay na kahawig ng isang form ng tao. Nakaramdam siya ng muling ipinanganak, napagtanto na siya ay tumataas na ngayon bilang isang Panginoon na may kakayahang makuha kahit na ang langit. Tumitingin sa kalangitan ng gabi, nakita niya ang walang katapusang mga posibilidad na binuksan ngayon sa harap niya. Kinabukasan, sa ilalim ng sikat ng araw, mayroong isang kamangha-manghang kapaligiran sa mga bundok. Ang isa sa mga naninirahan sa bundok ay nakaupo sa tuktok, na naramdaman ng isang bagay na hindi pangkaraniwan sa hangin. Ang malabong amoy ng dugo ay tumulo sa kapaligiran, na nagdudulot ng alarma. Ang pag-on sa isa pa ay sinabi niya, "Pakiramdam ko na may nagbago, at sa palagay ko ay para sa mas mahusay." Naniniwala siya na ang hitsura ng isang blood demon ay maaaring sirain ang balanse, at ang pakiramdam na ito ay hindi maiiwasan. Kung ang blood demon ay nagsisimulang lumipat, magiging sanhi ito ng gulat at pag-igting na maaaring maging malaking problema para sa buong mundo. Ang cult ng Sky Demon ay haharapin din ang malaking hamon dahil ang kasaysayan ng kanilang pag-iral ay maaaring ilagay sa panganib. Samantala, nais lamang ng Young Master na tamasahin ang mga labi ng kanyang kabataan, bagaman naintindihan niya na may isang mapanganib na paggawa ng serbesa sa abot tanaw. Kung iniisip mo ito, ang Battle Union ay isang malaking samahan na nilikha na may suporta sa MERM. Karaniwang kaalaman na ang layunin ng Union ay upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at hustisya sa mundo ng martial arts. Ang ating bayani ay inaapi ng isang pag-iisip lamang kung gaano kalaki ang buong lugar na ito na may iba't ibang interes. Hindi rin siya makapaniwala na siya ay dumating dito ng kanyang sariling malayang kalooban. Siya ay sinalubong ng isang tao na agad na nakilala ang kanyang pinagmulan. Matagal nang pinangarap ng taong ito na makilala siya at makipag-usap ng hindi bababa sa isang beses, kahit na hindi ito mangyayari sa tao. Ito ay si Taeho, ang pinuno ng Shamans of the Medicine Branch. Hindi maintindihan ng Young Master kung bakit siya narito, dahil alam niya na si Taeho ay karaniwang nasa Mount Muden Taeho. Ay hindi gumawa ng anumang espesyal. Nagpakita lamang siya bilang isang matanda, isa sa marami, ngunit nagpakita siya ng malaking talento. Ang matanda ay nagsimulang magyabang tungkol sa kanyang madugong talam, ngunit ang Young Master ay gumanti dito ng walang pag-iingat. Parang hindi siya nagmamalasakit. Gayunpaman, hindi maintindihan ng Young Master kung bakit siya binigyan ng isang kakilakilabot na pangalan. Ipinaliwanag ng doktor na ang palayaw ay ibinigay matapos na ibuhos ng dugo ng bakal na hari ng kamatayan tulad ng ulan mula sa kalangitan. Ang alingaw ay kahit na sa murang edad, nagawa niyang makaligtaan ang 4 na mga hari at ipasok ang listahan ng 24 na pinakamalakas nang ipadala niya ang bakal na hari ng kamatayan sa ibang mundo na may isang swing ng kanyang espada. Ang kanyang pamagat ay naging paksa ng debate kabilang sa mga pinakamataas na opisyal. Ito ay tinawag na Heaven Blood Sword. Idinagdag ng doktor na ang ama ng bayani ay hindi nasisiyahan sa tulad ng isang palayaw. Ngunit sa parehong oras, ang pakikipaglaban sa Union ay nagsimulang magkaroon ng mas kaunting mga kalaban salamat sa tagumpay na ito. Gayunpaman, pinangarap lamang ng bayani na mapunit ang isa na dumating sa tulad ng isang pangalan ng bastard para sa kanya. Tinanong ng doktor kung sino ang young lady na ito, nakatabi niya. Masigasig na ipinakilala ng young lady ang kanyang sarili bilang Sol Juan. Ito ay isang malaking karangalan para sa kanya upang matugunan ang nakatatanda. Inirerekomenda ni Tico na ang young lady ay dapat na umibig sa young master, ngunit agad niyang ginambala siya at nagsimulang sabihin tungkol sa isang madugong Panginoon na pumatay ng maraming tao. Naalala niya na ang pangyayaring ito ay nangyari mula sa domain ng Forest Kings, at iyon ang dahilan kung bakit siya napunta rito upang magbahagi ng impormasyon tungkol sa Blood Cult. Lahat sila ay nagtungo sa pangunahing gusali ng Union upang magpatuloy na pag-usapan ito. Sinabi ng gusali ng Union na pinagmamasdan nila ang mga kabangisan na ginawa ng mga miyembro ng Blood Cult sa mga gitnang rehiyon. Maraming mga ulat ang nakarating tungkol sa pagkawasak ng mga sekta. Ang isa sa mga biktima ay isang pamilya ng mga mandirigma na inaatake ng isang Blood Cult.
Namangha ang nakatatanda na ang young lady ay nakaligtas at mapanatili ang pag-asa para sa hinaharap ng kanyang angkan. Nangako siyang suportahan sila at masaksihan ang kanyang pakikibaka. Gayunpaman, ang tanong ay nanatili, kung ano ang eksaktong nais na tanungin ng nakatatanda ang young master. Inabot niya ang kanyang bulsa para sa isang bagay at hinayla ang isang maliit na regalo. Ito ay ang token ng Battle Union ng Marima, na hiniling niya sa young master na tanggapin. Una nang tumanggi ang bayani, na nagsasabing hindi siya interesado na sumali sa unyon, ngunit iginiit ng nakatatanda, na nagpapaliwanag na ito ang mga oras na maaaring kailanganin ng isang token upang makakuha ng access sa Imperial Palace. Sinabi niya na ang Imperial Palace ay naglabas ng isang utos tungkol sa Blood Cult. Ang utos ng Emperor ay nagpilit sa unyon ng labanan na magbigay ng komprehensibong tulong sa pagkawasak ng Blood Cult. Nagulat ang bayani kung bakit nagpasya ang Emperor na makisali sa katarantaduhan, sapagkat siya mismo ay nakakaya ng walang tulong. Gayunpaman, napagtanto niya na makakakuha siya ng pera mula dito at makatanggap ng isang tiyak na gantimpala mula sa Emperor. Tinanong ng young lady kung handa ba talaga siyang sumang-ayon dito para lamang sa pera. Sumagot ang bayani na kung nais niyang ibalik ang kanyang angkan, kakailanganin nila ng maraming pera. Idinagdag niya na mas mahusay na samantalahin ang pagkakataon na kumita ng pera kaysa gawin ang lahat ng libre, dahil magkasama silang kumilos. Sumang-ayon ang young lady, inamin na tama ang bayani. Ang unang hakbang upang maibalik ang lipi ay ang pagkamit ng bayani na tinanggap ang panukala ng nakatatanda at sumama sa young lady sa Imperial Palace. Habang nakikipag-usap kay Juan, hindi niya napansin kung paano nila naabot ang palasyo. Ang palasyo ay mukhang eksaktong katulad ng sa kanyang huling pagbisita, ngunit sa oras na ito, ang bayani ay dumating bilang isang tao, hindi bilang isang pinuno sa nakaraan, bilang Lord Yekain. Wala siyang nahihirapan na paglukso sa mga pader at pagpasok sa pagkakaroon ng emperador. Ngayon sa token ng unyon ng labanan, nagawa niyang dumaan sa gate, dahil ang gayong token ay hindi ibinibigay sa lahat. Hiniling sa kanya ng mga gwardya na maghintay hanggang sa may isang tao mula sa Golden Guard na dumating upang escort siya sa Emperor. Naalala ng bayani ang mga nakaraang oras nang siya ay binati ng nararapat na paggalang, kahit na nag-alok ng mga inumin, at ngayon ay maghintay na siya dahil dumating siya sa anyo ng isang karaniwang tao. Samantala, isang bantay ang lumitaw at nagsimulang ilista ang mga patakaran ng pag-uugali sa Imperial Palace. Sa partikular, kung ano ang hindi pinapayagan sa panahon ng isang madla, tila napakaraming ritual at mga tseke na dadaan. Ang bayani ay halos hindi naglalaman ng kanyang sarili. Nais niyang bumalik sa kanyang kakanyahan ng UCA at simpleng sirain ang lahat sa paligid niya. Sa wakas, nakarating siya sa palasyo, kung saan sinabihan siyang maghintay. Ang salitang paghihintay lamang ang nais niyang patayin ang lahat ng mga burokrata na ito. Gayunpaman, pinanghawakan niya, dahil naisip niya kung sino ang emperador na ito na pinag-uusapan ng lahat. Di nagtagal ay dinala siya sa trono. Ang emperor, na nakaupo sa trono, na nabanggit na may isang ngiti na tila hindi madali ang paraan dito. Ngunit sa harap ng bayani ay nakaupo ang isang bata na nagpasalamat sa Battle Union para sa mabilis na pagtugon sa kanyang tawag. Sa pagtingin sa emperador na ito na katulad ng isang daga sa laki at hitsura, ang bayani ay maaaring halos maglaman ng kanyang pagtawa, at kahit na nadama ang pagnanais na bigyan siya ng isang brim na nakatingin sa paligid. Nadama niya na tinitigan nila siya, at napagtanto na sa isang araw ang bastard na ito ay tiyak na makukuha ito sa kanyang mga iniisip. Kinumbinsi ng bayani ang kanyang sarili na makokontrol niya ang kanyang galit, ngunit lalo siyang naiinis. Sinabi ng emperor na ang isang tao na tumawag sa kanyang sarili na pinuno ng lipi ng dugo ay dumating sa kanya kamakailan. Ang taong ito ay nagpahayag na siya ang kapatid na lalaki ng emperador na pinili ng langit, at ang emperador ay dapat yumuko sa kanya at isuko ang trono. Maraming tao ang sumasakop sa kanilang mga ambisyon na may kalooban ng langit. Dagdag pa ng bayani, naiinis, sinabi niya na ang pagbugbog sa espiritu sa labas ng nasabing brazen pseudo-immortals ay isa sa kanyang mga paboritong pastime. Ang emperor, sa kabilang banda, ay nabanggit na ang martial union ay kamakailan lamang ay pagtagumpayan ng mga kahihinatnan ng mga aksyon ng mga blood cult, at nagpa siya na ipadala ang bayani dito. Dahil sa kanyang karanasan,
Tinanong ng emperador ang opinyon ng bayani kung paano malulutas ang problema sa angkan ng dugo.